Lidasan. Anong ginagawa mo dito? Pre, talaga namang, nakakuha ka ng napakagandang alok. Kilala mo ang pamilyang Su, di ba? Ang panganay na anak ng Su Group. 2 taon na siyang nasa koma. Naghahanap sila ng kasal para maiwasan ang malas. Ginoong Wang. Ipinadala kami ng pamilyang Su, ang pinakamayaman, para humingi ng iyong kamay sa pag-aasawa. Ang mga alay sa kasal ay may kasamang daang ari-arian, 1,000 mamahaling sasakyan, at ilang mga nangungunang kontrata ng proyekto ng pamilyang Su. Ang pera sa kasal ay 61.6 bilyon, para sa kabuuang 88.8 bilyon. Ano? Ang pinakamayamang pamilya, ang Su, ay humihingi ng aking kamay. Kaya sino ang pakakasalan ko? Ang panganay na anak ng pamilyang Su, si Su Yingzhen. Payag ka bang magpakasal sa aming pamilya? Ang panganay na anak ay wala ng malay. Ang pamilya ay kumonsulta sa isang manghuhula para makahanap ng manugang na tugma ang horoscope. Gusto nilang itakwil ang malas at gisingin siya. Ikaw ang perpektong pagpipilian. Basta pumayag ka, pwede mong sabihin ang iyong mga kondisyon. Sa simula, ang dapat na magpakasal sa kanilang pamilya ay ako, pero ayaw kong pakasalan ang isang gulay. Ikaw at ako ay nagkataong ipinanganak sa eksaktong parehong araw. Kaya, ikaw ang magpapakasal sa pamilyang Su bilang kapalit ko. Imposible, may sakit ang nanay ko. Kailangan kong kumita ng pera. Bukod dyan, sa kapangyarihan ng pamilyang Su. Kung malaman nila na kapalit ka lang, pareho tayong mapapahamak. Mapapahamak? Lidas yan. Huwag mong kalimutan, pipi ang nanay mo. Tinanggap namin siya dahil sa awa. Ngayon, malubha ang sakit niya. Ang mga bayarin sa ospital ng nanay mo ay lahat binayaran ng aking pamilya. Kung tumanggi ka, ititigil ko ang kanyang mga bayarin sa ospital ngayon din, at palalayasin ko siya sa bahay namin. Dahil sa hina niya, malamang hindi siya tatagal ng ilang araw. Hindi ka mangahas. Ikaw, ang tapang mong hipuin ako. Kung gayon, kalimutan na lang ng nanay mong may sakit ang paggamot. Gagawin ko. Ipadala ang lalaking ikakasal sa pamilyang Su. Ganyan pala ang pinakamayamang pamilya. Ang dekorasyong ito. At ang hubog na iyon. Ano ang tinitingnan mo? Ako, wala akong tinitingnan. Tara, ihahatid kita para makilala ang kapatid kong babae. Tara na. Kaya ito, si Su Yingzhen. Mukha siyang galing mismo sa isang pintura. Sayang at isa siyang natutulog na prinsesa. Oy, tama na ba ang tingin mo? Gaya ng inaasahan ko, tipikal kang lalaki. Pasensya na. Yang Sue, pilya ka na naman. Nanay? Nanay itong pamilya. Ang gaganda nila, nakakagulat. Mukha siyang nasa maagang 30 pa lang. At siya ang ina ng 2. Ikaw nga si Guangji, ang butihing binata. Kumusta, tita? Uy, bakit tinatawag mo pa rin akong tita? Dahil naging parte ka na ng pamilya natin, simulan mo na akong tawaging nanay. Nanay. Jen, naaksidente siya, 2 taon na ang nakararaan. At mula noon, wala na siyang malay. Alam ni nanay na ang paghiling sa isang binatang tulad mo na pakasalan ang isang babaeng walang malay ay talagang sobra na para sa iyo. Okay lang. May 100 milyon sa card na ito. Isipin mo na lang na perang baon mo. Tuloy kayong lahat. Ang mga ito ay mga regalo mula kay nanay. Mga mumurahing bagay lang. Kung may iba ka pang gusto, sabihin mo lang sa akin. Sa ibang araw, isama kita para ikaw ang pumili. Nanay, manugang lang siyang nakatira sa atin. Bakit ang buti mo sa kanya? Pamilya na rin siya. Nanay.
Sobrang mamahal ng mga ito. Hindi ko kayang tanggapin. Hindi pwede iyon. Dahil naging manugang ng pinakamayamang pamilya natin. Hindi ko dapat hayaang mapahiya ka. Ang mga bagay na ito, tanggapin mo muna. Ngayon ang espesyal na araw mo. Iiwan namin kayong dalawa. Tara na. Umangat sa ranggo, yumaman, at mamatay ang asawa. Hindi ko akalaing isang araw. Ang 3 dakilang kaligayahan sa buhay ay darating sa akin. Ngayon, ikaw na ang asawa ko. Mula ngayon, aalagaan kitang mabuti. Mahal, mula ngayon, ako na ang magpapaligo sa'yo. Lida Shan, tandaan mo ang lugar mo. Pamalit ka lang. Huwag kang mag-isip ng kung ano. Anong ginagawa mo? Pinapalitan ko ang kumot. Hindi. Dati, ang kapatid kong babae ayaw niya kapag may humahawak sa kanya. Ibaba mo yan ngayon. Ako ang asawa niya. Kung magising siya at ayaw niyang gawin ko, ipapaliwanag ko sa kanya. Hindi siya kumikibo. Parang estatwa. Manyak ka! Binabalaan kita. Kapag nagising ang kapatid kong babae, tiyak na palalayasin kanya sa bahay. Isang Ginoo ako. Wala akong ginawa. Bakit ka masyadong nagagalit? Hindi ka mangahas pakialaman ang kapatid kong babae. Hindi masama. Mabait na bata si Guangji. Nag-alok siyang matulog sa hiwalay na kama kay Jenjen. Hindi nga nagkamali si nanay sa pagpili. Nanay! Yung Wang Guangji sinasadya niya iyon. Sinusubukan niyang gamitin ang paraang ito para makuha ang loob natin. Qiang Shue, masyado kang matigas ang ulo. Matagal na akong nabubuhay. Hindi pa ako nagkakamali sa pagkilala sa tao. Ikaw kailangang matuto kang makisama sa kanya. Naintindihan mo? Si. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Buti na lang nandito ka. Patas naman. Pwede mo na akong bitawan. Buti at okay ka na. Kumukonsulta ako sa isang nutrisyonista at marami akong natutunan. Kaya magluluto ako ng masustansyang pagkain para sa lahat. Galing ka sa mayamang pamilya. At marunong kang magluto? Sa totoo lang, marami akong natutunan sa kasambahay kamakailan. Sige, magpatuloy ka. Pupunta na ako sa kusina. Hindi naman pala siya masyadong masama. Dumiretso ka sa punto. Kung hindi, ibababa ko na ang tawag. Manahimik ka.
Kapag nalaman ng pamilya Su na pumalit ka sa akin bilang manugang na nakatira sa bahay ng mga Su, ang kawawang nanay mo ay parang patay na. Pinsan, ipinangako ko na sa'yo na magpapakasal ako sa pamilya Su. Ano ba talaga ang gusto mo? Noong una nating pinag-usapan ang kasal, ang pamilya Su ay nangako sa akin ng ilang mga proyekto. Itulak mo sila. Bakit wala pa ring pagunlad? Tama. Nangako nga ako sa iyo na magpapakasal ako sa pamilya Su. Pero hindi ako pumayag na tulungan kang makuha ang kontrata. Tigilan mo na ang pananakot sa akin. Ang pabor na utang ko sa iyo ay nabayaran ko na noong una. Tungkol naman sa nanay ko, kaya ko na ang mga bayarin sa ospital niya ngayon. Lidasyan, sa tingin ko, kumakagat ka sa kamay na nagpapakain sa iyo. Hindi kita hahayaan. Pumunta ka sa sala. Kailangan kang kausapin ng nanay ko. Nanay, gusto mo akong makita? Halika rito. Dali, tingnan mo. Ito ay. Ito na, ang trabahong inihanda ko para sa iyo. Tingnan mo kung gusto mo. Punong tagapamahala ng Su Group. Nanay, ano ito? Guangji, Yingzhen, ako mismo ang naghubog sa kanya bilang tagapagmana ko. 2 taon na siyang nakahiga roon. Ang tsansa na magising siya ay halos wala. Si Qian Shui ay mayroon ding pagkamapagbiro. Ang pamilyang Su na ito ay mapupunta sa iyong mga kamay. Nanay, ang bukas palad mo naman, ikaw. Oo na nga. Nanay, wala akong interes sa negosyo kahit kaunti. Salamat sa kabutihan mo. Guangji, ang pamilyang Su ay may mga negosyo sa lahat ng dako at hindi mabilang ang kanilang mga ari-arian. Ito ay isang bagay na maraming tao ang handang isakripisyo ang lahat para dito. Ang mga ito ay mukhang talagang kaakit-akit. Pero isa lang akong trabahador sa konstruksyon. Kapag nagsimula na ako, malalantad ako. Nanay, alam ko ang aking mga limitasyon. Ang mga trabahong ito na ibinibigay mo sa akin ay talagang lampas sa aking kakayahan. Ang pagpapabasa sa isang trabahador sa konstruksyon ng mga dokumento para sa isang pampublikong kumpanya para itong pinababasa ako ng banyagang wika. Guangji, tama ang kutob ko sa iyo. May integridad ka, hindi ka natutokso sa pera. Mukhang ang pagpili ng aming pamilyang Su sa iyo bilang manugang ay tamang desisyon. Mukhang ito ay isang masayang aksidente. Nanay, bumalik ka ngayon. Bakit ang aga? Titingnan ko muna si Yingzhen. Hindi na. Nanay, ano ang nangyari kay Yingzhen? Nanay, huwag kang malungkot. Kahit mamatay si Yingzhen, aalagaan kitang mabuti at susuportahan kita sa iyong pagtanda. Tigilan mo ang kalokohan. Wang Guangzi, hinihiling mo bang mamatay ako, di ba? Wang Guangzi, gusto mo talaga akong mamatay, di ba? Naku, nagising pala siya. Ang patuloy na pag-aalaga kay nanay ay malaki pa rin ang magagastos. Paano kung malaman niya na ako'y hindi ang totoong Wang Guangzi? Kung gayon, ang mayamang buhay ko ay matatapos na. Ikaw ay si Wang Guangzi. Jen, kagigising mo lang. Huwag kang masyadong tumayo. Dali, umupo ka at magpahinga. Ako to. Ate, Guangji, nitong mga nakaraang araw, talagang buong puso siya. Araw-araw siyang nasa tabi mo, nagluluto ng lugaw, at nagmamasahe sa'yo. Ang batang amo ng pamilya Wang, mula kailan siya naging ganito kasipag? Baka naman habol mo ang kayamanan ng pamilya Su. At nagpapanggap ka lang. Gusto ko lang naman na alagaan kang mabuti. Wala akong ibang pakay. Zen, si Guangzi ay talagang inaalagaan kang mabuti. Nakita ko lahat sa sarili kong mga mata. Talagang walang pagkukunwari doon. Guangji, huwag mo siyang pansinin. Jen, ganyan talaga siya. Kapag natuto na kayong dalawa magkasundo ng mabuti sa isa't isa, masasanay din kayo. Huwag kang matakot. Tutulungan ka ni nanay. Nanay, lahat ng ito, naiintindihan ko. Ang galing mo talaga, di ba? Nakuha mo si nanay at ang iba na magsalita para sa'yo. Kung ganoon, dapat kang umasta ng maayos.
Pero kung malaman ko na hindi malinis ang intensyon mo, huwag mo akong sisihin kung maging mahigpit ako. Zhenjian, Si, naiintindihan ko. Hindi ko kailanman maglalakas loob na mag-isip ng hindi nararapat. Sigurado akong mananatili sa tabi mo at uumasta ng maayos at aalagaan ka. Ayos. Hindi mo ba sinabing aalagaan mo ako? Nauuhaw ako. Maligamgam na tubig. Hayaan mong pakainin kita. Tingnan natin kung sino ang mananalo. Anong ginagawa mo? Pinupunasan ko lang ang bibig mo. Nanay? Ate, kailan ka naging mas layaw kaysa sa akin? Kailangan mo pa si Guangzi para painumin ka? bata ka pa, hindi mo naiintindihan. Ito ang ginagawa ng mga mag-asawa. Saka, ang ate mo ay maayos na nga. Kung noong unang panahon, pinalayas mo na sana siya. Wang Guangzi, kamakailan, lahat ng sinabi at ginawa mo. Alam ko ang lahat. Buti na lang, noong si Wang Guangji at ako ay nasa telepono, hindi ko inilantad ang sarili ko. Pero tungkol sa pagpupunas sa kanya, hindi niya alam, di ba? Ate, Guangji, tigilan nyo na ang pagbubulungan. Kain na tayo. Gutom na ako. Sige, kumain na tayo. Dali, tara. Jen, tingnan mo, noong dumating si Guangji, nagising ka. Ito ang nagpapakita na nakatakda kayo para sa isa't isa. Pipili ng magandang araw mamaya at gagawa ng kasal para sa inyo. Ano sa tingin mo? Nanay, ngayon, gusto ko lang makabalik na sa trabaho. Lahat ng iba ay pwedeng maghintay. Tingnan mo naman, kagigising mo lang at iniisip mo na ang trabaho. Guangzi, ano sa tingin mo? Kung tutuusin, ikaw ang nagpakasal sa ating pamilya. Tiyak na naharap ka sa maraming kawalang katarungan sa labas, diba? Gusto ni nanay na gamitin ang kasal na ito para sabihin sa lahat kung gaano kakahalaga sa ating pamilya. Hinding-hindi natin dapat pahintulutan ang mga tagalabas na maliitin ka. Nanay, wag na. Hindi naman ako naapi. Hindi dapat mangyari ang kasal na ito. Kung itutuloy natin at malantad ang aking pagkakakilanlan sa publiko, tapos na tayo. Ang bait mong bata. Jen, tingnan mo nga, hindi ka na bumabata. Kailan kayo ni Guangji magbibigay sa akin ng apo? Nanay, busog na ako. Aalis na ako. Nanay, wala akong magandang tingin kay Wang Guangzi. Ang walang kwentang babaero ay talagang hindi karapat-dapat na maging asawa ko. Sa ilang araw, aayusin ko ang diborsyo sa kanya. Ate, may kinikilingan yan. Tama yan, tama si Qian Shue. Jen, may mata si nanay sa mga tao at hindi siya nagkakamali. Bagay na bagay talaga sa'yo si Guangji. Huwag kang padalos-dalos. Nanay, habang nasa koma ako, ipinakasal mo ako sa isang taong hindi ko kilala, hindi ko kayang tanggapin yan. Kaya, ang desisyon kung ipagpapatuloy ang kasal na ito ay dapat sa akin. Pwede mong ihinto ang pangungumbinsi sa akin. Sabi ko na nga ba, ang babaeng seryoso ang pinakakaakit-akit. Gabi na. Nagising ka lang mula sa koma? Magpahinga ka. Kung inaantok ka, matulog ka na. Hindi ako inaantok. Alam ko, na bilang iyong Chongshi na asawa, ayaw mo sa akin. Pero mapapatunayan ko sa iyo sa panahon ng ating kasal. Gagawin ko ang lahat para alagaan ka. Kung hindi ka kontento, pwede tayong maghiwalay kahit kailan. Medyo bukas ang isipan mo.
Ayaw ni nanay na maghiwalay ng ganoon kabilis. Maliligo ako. Huwag mong hawakan ang computer ko. Akala ko itataboy lang niya ako. Matulog ka sa sopa. Kung tutuusin, tayo. Sige, matulog ka na. Nakapagtataka, walang senyales. Na may humawak o gumalaw dito. Nagpipraning lang ba ako? Hindi siya pumunta para sa proyekto ng pamilya natin. Mainit pa. Pinainit ko lang ulit. Posible kayang. Mali talaga ang naintindihan ko sa kanya. Salamat. Mag-asawa tayo. Tama lang na alagaan kita. Ang puso ko ay mabilis ang tibok. Ayos ka lang? Ang bilis ng reaksyon. Ang lakas mo. Matulog ka na. Ikaw at ang Wang Guangzi na kilala ko ay hindi gaano magkapareho. Ano ang nagbago? Nakilala niya si Wang Guangzi. Ang babaerong si Wang Guangzi talagang nagpainit ng gatas para sa akin. Natulog siyang mag-isa sa sopa nang hindi ako hinawakan. Hindi mapagkakatiwalaan ang mga chismis. Sana nga. Lee Das-han, nakikita kong naging matapang ka. Talaga bang binablock mo ang mga tawag ko? Huwag mong kalimutan. Ikaw ang nagpakasal sa pamilya Su imbes na ako. Sabi ko sa'yo, ang proyekto ay wala sa akin. Sa tingin ko, ulyanin ka na dahil sa pamumuhay, kasama ang pamilya Su. Nakalimutan mo na kung sino ka, ha? Nasa ospital pa rin ang nanay mo. Huwag mong kalimutan kung sino ang nagbabayad ng mga bayarin sa ospital. Wang Guangzi, noon, pinilit mo akong magpakasal sa pamilya Su para lang mabayaran ang mga bayarin sa ospital ng nanay ko. Ngayon, pinipilit mo akong makuha ang proyekto. Sa tingin mo ba talaga na takot akong sirain ang lahat? Sisirain ang lahat. Sa tingin mo, kung malaman ng pamilya Su na peke ka, hahayaan ka lang nila. Kapag nangyari iyon, hindi lang ang nanay mo, pati ikaw ay makukulong. Wang Guangzi, Mas mabuting bilisan mo at isulong ang proposal ng proyekto. Kung hindi, hindi ko iniinda na malaman ng pamilya Su ang totoo. gagawin ko ang lahat. Pero kung magtatagumpay ito, ay nakasalalay sa kakayahan mo. Mas mabuti yan. Lee Das-han, bibigyan kita ng 3 araw. 3 araw mula ngayon. Gusto kong makita ang proposal ng proyekto. Kung hindi, ililibing mo ang nanay mo. Ikaw, talagang hindi ko hahayaan si Wang Guangzi na saktan ang nanay ko. Sino ang kausap mo kanina? Wala. May nagtatanong lang ng direksyon. Nagtatanong ng direksyon. May mga gagawin ako. Aalis na ako ngayon. Magpahinga ka na. Tulungan mo akong mag-imbestiga sa isang tao. Lee Das-han ang pangalan niya. Wang Guangzi, mas mabuting manalangin ka na wala kang itinatago sa akin. Kung hindi, gagawin kong hilingin mong mamatay ka.
Nanay, Sa wakas nakabalik ka na. Hinihintay ka na namin. Nanay, Ying-Jen, ano ang pakay mo sa akin? Guangji. Heto, ito ang kontrata ng proyekto na ipinangako namin sa iyo para sa pagpapakasal mo sa pamilya Su. Kamakailan, katatapos lang balangkasin ng kumpanya. Naglalaman ito ng ilang paborableng kondisyon para sa pamilya Wang. Dapat mong tingnan ng mabuti. Talaga? Salamat, Nanay. Wang Guangzi, bakit ka mukhang sobrang lungkot? Bakit naman? Nasasabik lang ako. Malaki ang naitulong ni Nanay sa proyekto, sa pagbibigay ng konsesyon. Hindi ako karapat-dapat dito. Guangji, malaki ang naitulong mo sa pamilya Su. Napabalik mo si Jen sa kamalayan. Ang kabutihang ito ay hindi kayang bayaran ng proyektong ito kailanman. Nanay, ang paggising ni Ying-Jen ay dahil sa kanyang sarili. Bukod pa, ako ay hindi si Wang Guangji. Guangji, tanggapin mo na lang. Tigilan mo na ang pagiging pabago-bago. Hindi ka talaga mapagpasya. Ang daming pinagdaanan ng ate ko para sa kontratang ito. Siya mismo ang nag-ayos ng lahat. Napakaraming tao sa labas ang nagmamakaawa na makasama ang Su Group. Wala kang kahit katiting na pagpapahalaga. Ngayon na o hinding-hindi na. At saka, ito ang proyekto na ipinangako ng pamilya Su sa iyo. Kung ayaw mo, may itinatago ka ba? Bibigyan kita ng huling pagkakataon na magtapat. Sa loob ng 3 araw, gusto kong makita ang panukala ng proyekto. Kung hindi, kukunin mo ang bangkay ng nanay mo. Kung gayon, tatanggapin ko na. Salamat, Nanay. Salamat, Ying-Jen. Walang anuman. Dahil tinanggap mo na ang kontrata, pupunta tayo bukas para magsampa ng diborsyo. Jen, huwag kang masyadong matigas ang ulo. Guangji, ang tagapagligtas ng pamilya natin. Bukod pa, ang mga proyektong ito ay binalak pa noon pa man. Hindi mo dapat hayaang ang ganitong maliit na bagay ay mauwi sa diborsyo. Tama yan ate. Lagi mo bang iniisip na si Guangji ay may nakatagong hangarin? Shy! Dahil, hindi talaga siya. Wang Guangzi, Ano? hanggang kailan ka magpapanggap? Isa ka lang manggagawa nagbubuhat ng laryo sa construction site. Li Dashan, Paano iyon nangyari? Ate, sigurado ka bang nagkamali ka ng tao? Totoo iyan? Hindi ka si Wang Guangji. Niloko mo ako para mapakasal ako sa'yo. Sa bagay na ito, binigo kita. Hindi ko sinasadya. Ang pagpapakasal sa'yo, pasensya na. Pero wala rin akong paraan para bumalik. ibig mong sabihin. Dahil lang nasa vegetative state ako, ang pamilya Wang ay kumuha ng isang peke para lokohin ako at pakasalan ako ng basta-basta. Lahat para lang makuha ang ari-arian ng pamilya Su namin. Hindi iyan ang iniisip mo. Gayunpaman, dahil ayaw mo nang ipagpatuloy ang kasal na ito, magdiborsyo na lang tayo. Hindi ako sang-ayon. Sabihin mo sa akin, anong nangyayari dito? Nanay, kasalanan ko lahat ito. Hindi talaga ako si Wang Guangji. Pinsan lang ako niya na ipinanganak sa parehong araw, buwan at taon. Patawad. Nanay, ikaw ay naging napakabait sa akin at labis akong naantig. Ang mga regalong ibinigay mo sa akin, ibabalik ko lahat. Saka na lang kita iiwan. Tigil. Hindi ka pa nagpapaliwanag. Kung ikaw man si Wang Guangji, o si Li Dashan. Dahil, pinakasalan mo ang ating Jen at ginising siya mula sa kanyang pagkawala ng malay. Kung gayon ikaw na ang manugang ng pamilyang Su, Nanay, huwag kang masyadong pamahiin. Kung wala siya, magigising pa rin naman ako. tama na, Jen, may hangganan ang pagiging matigas ang ulo. Kung magising ka, sa nakaraang 2 taon, makakahiga ka lang ba sa kama nang hindi gumagalaw? Ngayon ikaw ay ligtas ng tumayo sa harap ng iyong ina. Guang, Dashan, karapat-dapat siyang purihin.
Dashan, ikaw ba walang ibang pagpipilian kundi magpakasal sa aming pamilyang Su? Ha? Halika, umupo. Dashan, si Wang Guangji ba ang gumamit ng pandaraya para pilitin kang magpakasal sa aming pamilyang Su? Oo, Dashan. Sige, sabihin mo sa amin. Ipagtatanggol ka namin ni nanay. Sige, dahil ayaw mong sabihin, hindi na ako tatanong. Itong buong gulo, siguradong gawa ni Wang Guangzi. Zhenzhen, dahil kasal ka na, magkasama kayong mamuhay ng maganda. Itong hindi pagkakaintindihan, ngayong nalinaw na, huwag nang pag-usapan ng diborsyo palagi. Sige? Ma, alam kong mabuti ang intensyon mo. Pero kahit ang pangalan niya ay hindi totoo, ang kasal na itinayo sa kasinungalingan, hindi magtatapos ng mabuti. Zhenzhen, isipin mo nang may konsensya. Paano ka ba trinato ni Dashan sa lahat ng panahong ito kung talagang gusto niya ang pera ng pamilyang Su natin? Mag-aabala ba siya ng ganyan? Maaari bang na talagang nagkamali ako sa kanya? Oo, ate. Dashan, talagang ibang-iba siya. Puro babae ang pamilya natin. Napakarami sa labas ang gustong mangapi sa atin. Pero si Dashan, ibang-iba talaga siya. May malasakit siya sa atin. Talagang inaalagaan niya tayo. Mas mabuting wag na akong makialam. Baka magkamali na naman ng akala si Jen. Mas mahihirapan ng ayusin ang lahat. Dashan, huwag kang matakot. Susuportahan ka ni nanay. Tungkol naman kay Zhenzhen, kakausapin ko siya. Sa bahay, gawin mo lang ang kailangan mong gawin. Ayos lang ba? Nanay, peke ang pangalan niya. Zhenzhen peke nga ang pangalan. Pero totoo ang puso niya. Zhenzhen, tingnan mo kung ano ang totoo. Huwag mong hayaang lokohin ka ng lahat ng yabang na iyan. Nanay, sa tingin ko ay ginayuma ka niya. Mas mabuti pang wala kang anumang masamang balak. Hindi. Dashan, ikaw talaga. Huwag mong dibdibin. Zhenzhen, ganyan talaga siya. Alagaan mong mabuti simula ngayon. Maiintindihan ka rin niya. Sige. Salamat, nanay. Bakit ko alam na hindi siya aalis? Medyo matutuwa ako. Dashan, ang ate ko, talagang iba ang trato sa'yo. Silang, Lilipat ka na ba ngayon? Kaya gusto mong patuloy na mangulit si nanay. Ayoko lang namang magdulot sa'yo ng problema. Kung tutuusin, nagsisinungaling ako sa'yo sa buong panahon. Ipapaliwanag ko kay nanay para hindi ka na niya kulitin tungkol dito. Problema? Noong pumayag kang pumalit kay Wang Guangzi bilang manugang na nakatira sa bahay, bakit hindi mo naisip ang gulo na idudulot nito ngayon? Sabi ni nanay na taos puso ka. Titiwalaan ko siya muna, pero kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyari. Bakit ka pumalit kay Wang Guangzi bilang manugang na nakatira sa bahay? Dahil nakakuha ako ng mga larawan mong nagtatrabaho sa obra, may ilantad ko ang totoo. Pero pagkatapos ng lahat, mag-asawa na tayo. Ayoko nang umabot sa punto. Nawala ng sikreto sa pagitan natin. Nagkasakit ang nanay ko. Ang mga gastos sa paggamot para sa akin ay napakalaki. Lumapit sa akin si Wang Guangji at sinabing kung magpapakasal ako sa pamilya Su para sa kanya, tutulungan niya ang nanay ko na sagutin ang lahat ng gastos. Kung hindi, magiging manggagawa lang ako sa obra na nagbubuhat ng laryo. Ang kinikita ko araw-araw ay hindi man lang sapat para sa pang-araw-araw na gastos sa paggamot ng nanay ko, ni kahit isang bahagi. Desperado na ako. Wala akong magawa, kundi pumayag. Ang nanay mo ngayon. Ang nanay ko ay nasa isang sentrong rehabilitasyon, nagpapahinga. Natakot si Wang Guangzi na baka umatras ako, kaya kinuha niya ang nanay ko para takutin ako. Kaya naman noong araw na iyon sa kalye, sinabi niya sa akin na kunin agad ang kontrata ng proyekto. Hindi ko hahayaang may mangyari sa nanay ko. Iyon ang nakita mo noong araw na iyon. Kung ganoon, bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Kung sinabi ko sa iyo ng mas maaga, na pera lang ang habol ko, isang pekeng nanloko sa iyo para mapakasal ka sa akin. Natakot ako na kapag nalaman mo, palalayasin mo ako. Mas lalo akong natakot na si Wang Guangji ay sasaktan ng nanay ko. Kaya ngayon, kailangan mo ba ng tulong ko? Ang pamilyang Su, sa larangan ng medisina, ay may ilang koneksyon. Hindi. Ako ang bahala. Salamat.
Ying Jen. Huwag kang magkamali ng akala. Ayoko lang na ang napili ng nanay ko na maging isang taong hindi kayang protektahan ang sariling ina. Huwag kang matulog sa labas mamayang gabi. Kung hindi, mangungulit na naman ang nanay ko bukas. Si. Siguro ang kasal na ito na nagsimula sa kasinungalingan ay talagang maaring magbago. Ito ang Kontrata ng proyekto. Ipinangako ito noon pa man. Kaya ibigay mo na lang sa kanya ngayon. Ayoko naman na mapunta sa paglilinis ng gulo mo. masyadong maraming mga kondisyon na hindi makatarungan. Makakaapekto sila sa iyo at sa pamilyang Su. Kunin mo na lang ito. Sa tingin mo ba, ganoon akong katanga? Ito ay isa lamang ordinaryong kontrata ng proyekto. Kung si Wang Guangji talagang may kakayahan ang kontratang ito ng pamilyang Su, ay malaki ang kikitain niya. Ngunit kung maglakas loob siyang manloko, wala siyang mapapala kahit isang sentimo. Ying Jen, salamat. Huwag mo nang isipin iyon. Hindi kita tinutulungan. Ayaw ko lang na ang pamilya Su ay malugi ng wala lang. Kunin mo lang ang kontratang ito at puntahan si Wang Guangzi. Kung gusto niyang pumirma, papirmahin mo. Kung hindi, kalimutan na. Doon na matatapos ang kasunduan ninyong dalawa. Bilisan mo at umalis ka. Abala talaga ako. Kapag tapos na, puntahan mo ako sa Su Group. Si. Ito ang kontrata mula sa pamilya Su. Walang anumang konsesyon. Ano bang iniisip mo? O nagkamali ka. Pinsan, kung malaman ng pamilya Su na nagpalitan tayo ng papel para sa kasal, paano nila mabibigay pa rin sa akin ang kontratang ito? Bukod dyan, isa lang akong manggagawa. Wala akong alam. Ang kapal ng mukha mong sumagot. Lida Shan, nakalimutan mo ba ang sarili mong pagkatao? Ang nanay mo ay nakahiga pa sa rehab center. Maniwala ka man o hindi, sa isang salita ko, palalayasin siya. Pumayag akong magpakasal sa pamilya ninyo para sa nanay ko. Pero huwag mo nang ipilit. Ibinigay ko na sa iyo ang kontrata. Kung hindi ka nasisiyahan, ikaw mismo ang makipag-usap kay President Su, basta't mga haskang ilantad na gumagamit ka ng kapalit. Bitawan mo. Lida Shan, sige. Nakuha mo ako, pipirmahan ko ang kontrata. Pero tandaan mo ito, hanggat nasa kamay ko ang nanay mo, hindi mo ako maaalis. Wang Guangji. Kahit na ang asong nasulok ay tatalon sa pader, huwag mong sobrahan. Mason, akala mo kung sino ka? Karapat-dapat ka lang nayurakan ng aking mga paa. Utusan mo ang isang tao na alagaan ng mabuti ang matandang iyon. Oh, Dashan, halika rito agad. Bakit ka bumili ng napakaraming bagay? Itong mga bagay ay maaari mo namang ipagawa sa mga katulong. Wow, Wala naman akong mas magandang gawin. Hindi naman iyon abala. Ibinili ko ito para kay Ying Jen, isang silyang pangmasahe. kaya mong buhati ng ganito kabigat? Gamit lang ang isang kamay? Ang lakas ko ay bahagyang higit kaysa sa karaniwang tao. Ying Jen, sa sobrang lakas ni Dashan, maswerte ka naman. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Isang lalaking may sapat na gulang na buong araw gumagawa ng gawaing bahay. Wala ka bang ambisyon? Bilang asawa mo, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang alagaan kang mabuti. Ying Jen, bakit hindi ka nagsasalita? Nahihiya ka ba? Tigilan mo yan. Kung magsasalita ka pa ng kalokohan, ipapapasok kita sa kumpanya. Wag, sapat na ikaw ang nasa kumpanya. Hindi pa ako sawa sa saya. May piging pang negosyo bukas. Iniimbitahan ang lahat ng malalaking kumpanya sa Spring City. Lida Shan, sasama ka sa akin. Nasa koma ako ng mahigit 2 taon. Panahon na para malaman ng lahat. Nagising na ako. Baka hindi na lang ako pumunta. Wala naman akong alam. Natatakot akong ikahiya mo ako.
Kaya nga ilalabas kita. Ang lalaki ko ay hindi lang basta lalaking pwedeng manatili sa bahay at maging lalaking tagabahay. Wala akong pakialam sa ginawa mo dati. Mula ngayon, gusto kong matutunan mong mamahala ang kumpanya at patakbuhin ito. Naintindihan mo? Naintindihan ko, mahal. Kung ganoon, ikaw muna. Ang magluto. Yingjen, huwag kang mag-alala. Ipinapangako ko sa'yo, gagawin ko ang makakaya ko. Jen, Dashan ay mabait at may pangarap. Huwag mo siyang masyadong pilitin. Kung tutuusin, siya. Alam ko. Anong kulam ang ginawa niya sa'yo? Para ipagtanggol mo siya ng husto. Jen, sa tingin ko masyado kang mapagkumpitensya. Hindi ka nagpapatalo. Pakiramdam ni mommy may kahinaan ka. Para kay Dashan. Tama sis. Matalas ang dila mo pero malambot ang puso mo. Nahulog ka rin sa kanya nang hindi mo man lang namamalayan. Tumahimik ka. Sa tingin ko gusto mo lang magtrabaho sa kumpanya, di ba? Sige, bumili si mommy sa'yo ng magandang damit. Tara, ipakita ko sa'yo. Sige, mauna na kayong dalawa. Susunod ako sa inyo. Dahil sa iyong magaling na pagganap, tutulungan kita. Tulungan mo akong mag-usisa kay Wang Guangzi. At saka, sa loob ng araw na ito, ilipat ang ina ni Lidashan sa pribadong ospital ng pamilya Su. Tandaan mo, lihim na operasyon ito. Huwag mong hayaang malaman ng sinuman. Nagluto na ako ng sabaw. Tungkol sa iba pa, iwan mo na lang kay Nani Wang. Yingjen, may sasabihin ako. Gusto kong sabihin sa'yo ng pribado. Tara na. Yingjen, may hihilingin ako. Gusto kong humingi ng tulong sa'yo. Tungkol sa nanay mo, Ayoko na si Wang Guangji na patuloy na gamitin ang nanay ko para pilitin akong gumawa ng mga bagay. Ayoko na ang mga bagay na ito na magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Kailangan ko ang tulong mo para malaman kung nasaan ang nanay ko. Gusto ko siyang ilayo. wala yan. Ang Su-group ay may pribadong ospital, pero kailangan ko ng oras. Kahit 3 araw, titiyakin kong makita mo ang nanay mo. Siya, sobra pa nga yan? Yingjen, salamat. Ginagawa ko lang ito para sa nanay ko. Kung hindi, kapag nalaman niya, mamumuna na naman sa akin. Yingjen, ang makilala ka ay ang pinakamaswerteng bagay sa buhay ko. Huwag mong isipin na ang paggawa nito ay makakakuha ng aking pagsang-ayon. Ginagawa ko ito para lang mapanatag ang loob ng nanay ko. Alam mo, huwag mong masyadong bigyan ng kahulugan. Hindi kita magugustuhan. Ako, Alam ko. Yingjen, mabait ka at maganda. Ang tulad ko ay talagang hindi karapat-dapat sa'yo, pero huwag kang mag-alala. Kapag may panahon ako, makikipag-usap ako kay nanay at lilinawin ko ang lahat. teka, Anong problema? ako. Ilayo mo yan. Ayaw mo nang matulog sa iisang kwarto kasama ko? Tama. Kung tutuusin, gising ka na. Hindi mo na kailangan ng mag-aalaga sa'yo. Aalisin ko na ito ngayon. Teka, simula ngayon, matutulog ka sa akin sa iisang kama. Ano? Gusto rin iyon ni nanay. Huwag kang mag-alala. Kahit pa magkatabi tayo sa kama, pangako sa'yo, hindi kita gagalawin. Hindi, ngayong pagkakataong ito, walang kinalaman ang nanay ko. Ikaw, ang lakas mo pala. Huwag kang gumalaw. Mabubunot ang buhok. Ang mga kalamnan niya ay sobrang tigas. Sa totoo lang, hindi mo kailangang matulog ng napakalapit sa gilid. Natatakot akong lumampas ako sa linya. Pero huwag kang mag-alala. Kikilos ako ng maayos. Hindi kita hihipuin. Dapat nga.
Ang tanga mo. Kailan siya gumulong papunta sa mga bisig ko? Anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba sinabi na matutulog ka tulad ng isang mabuting bata? Ikaw ang gumulong sa mga bisig ko. Namanhid ang braso ko dahil sa pagtulog mo dito. Oh, talaga ba? Ikaw, kalimutan mo na lahat to. Maghuhugas muna ako. Maghanda ka na rin. Aalis na tayo mamaya. Sa piging ng pagsasama. Hindi ko akalain na ang isang mayabang si Miss Sue ay nakatutuwa pala. Kaya ito pala ang mundo ng mayayaman. Ang lahat ay sobrang marangya. Naalala ko noong itong hotel ay ginagawa pa lang, nagbuhat pa nga ako ng mga ladrilyo dito. Tigilan mo na. Ang piging ng pagsasama na ito ay inihahandog ng aming pamilya Sue. Ngayon ay ipahahayag ko rin ang iyong katayuan. Bilang manugang na naninirahan sa pamilya Sue, sina nanay at ang kapatid kong babae may mga gagawin at darating mamaya. Ang pagdaraos ng ganitong biging ay siguradong malaking gastos para sa aming pamilya. Tama na. Manatili kang malapit sa akin mamaya. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. At huwag kang humawak ng kahit ano. Kung may magtanong kung sino ka, sabihin mong asawa mo ako. Kung may iba pa, hindi mo na kailangang ipaliwanag. Bahala na ako. May kailangan sa kumpanya. Sasagot ako ng tawag at aasikasuhin ko iyon. Sige. Lidashan, tagabuhat ka lang ng laryo sa construction site. Paano ka nakapasok dito? Kung ang basurang tulad mo ay nakakapasok, bakit hindi ako? Lidashan, lakas pa ng loob mong sumagot sa akin. Huwag mong isipin na may kwenta ka dahil may asawa ka, sa asawa mong gulay. Sa ngayon, hindi ka pa karapat dapat makipagtalo sa akin. Sa iyong kakayahan at halaga, kaya kitang patayin ngayon din, at wala silang sasabihin. Wang Guangji, sa tingin mo, ang maruming pera mo ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang mangapi? Hindi mo ba nakikita kung nasaan ka? Sa tingin mo, karapat dapat kang narito? Ano? Lidashan, huwag mong isipin na bahagi ka ng pamilyang Su. Sasabihin ko sa iyo, kailanman ay mananatiling isang tagabuhat ng laryo sa ilalim ng aking mga paa. Wang Guangji, wala ka man lang tapang na harapin ako, kaya huwag kang magsalita ng basta-basta dito. Ayokong makipag-away ngayon. Ikaw, isang lalaking inaalagaan at pogi, ano bang ipinagmamalaki mo para maging ganun kakayabang? Kung hindi dahil sa akin, wala ka sa kinatatayuan mo ngayon. Dashan, sino siya? Hoy, ang ganda ng babaeng to. Kaya ikaw ang kabit ni Lidashan? Dashan, nakakainis siya. Wang Guangji, bantayan mo ang bibig mo. Kapatid ko siya. Kapatid mo? Ba't hindi ko alam? May kapatid ka bang ganyan kaganda? Sa tingin ko, nakikiapid ka sa likod ng iyong asawang nasa koma at may kabit ka pa, ha? Sino ang tinatawag mong kabit? Kadiri kang manyak. Basura kang marumi ang bibig. Tumahimik ka kung wala kang matinong sasabihin. Ang bangis ng babaeng to, gusto ko yan. Tara, sumama ka sa akin. Ililibre kita ng masarap na pagkain at inumin. Tiyak na mas mabuti pa kaysa sa pagsama sa maso niya ng 10,000 beses. Tapos, tiyak na ipadarama ko sa iyo ang sobrang sarap. Kung mangahas kang hipuin siya, pipilayan kita. Maniwala ka man o hindi, ang susunod kong suntok ay tatama mismo sa mukha mo. Dashan, nakakainis siya. Suntukin mo. Saktan mo ng malakas. Lidashan, nangahas kang saktan ako. Parang gusto mong mapaalis sa Spring City. Kung may isa ka pang sasabihin, ang susunod na suntok ay diretso sa mukha mo. Pepper, huwag kang magpalinlang sa itsura ng lalaking ito. May asawa na siya. At yung asawa niya ay gulay. Nakahiga sa kama buong araw. Hindi man lang siya makapunta sa banyo. Mag-isa. Ano, may asawa na siya at dinadala ang kanyang kabit dito para magharot. Siya ay talagang kahihiyan sa mga lalaki. Eksakto. Lantad na lantad. Paggising ng asawa niya, siguradong pagbabayaran niya ito. Narinig mo yon, Lidashan? Sa baho ng kahirapan mo, lumayas ka na dito. Tingnan natin kung sinong maglakas loob. Ate,
Siya yon. Inaapi niya si Dashan. Hindi ko na kinaya, kaya pinagsabihan ko siya. Tapos minura niya ako. Habang lumalaki ako, hindi pa ako napagsigawan ng ganyan. Kailangan mo akong ipagtanggol. Talaga bang ate ang tawag mo sa kanya? Naintindihan ko, ang dalawang magkapatid na babae ay nagbabahagi ng isang lalaki. Grabe yan. Ano bang sinasabi mo? Manahimik ka. Kung hindi ka marunong magsalita ng matino, magsabi ka pa ng masama, at pupunitin ko ang bibig mo. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang tagapagmana ng Wang Group. Isa ako sa mga kinatawan ng handaan na ito. Kayong dalawang alalay, anong karapatan ninyo para kausapin ako? Bantayan mo ang sinasabi mo. Li Dashan, iminumungkahi kong kontrolin mo ang iyong kalaguyo. Huwag mong isipin na dahil lang nagpakasal ka sa pamilya Su ay pwede ka ng may babae sa bawat braso. Sinasabi ko sa iyo, isang tawag lang mula sa akin, at ipapabalik kita sa pagbubuhat ng ladrilyo sa konstruksyon. Sino ang tinatawag mong kabit? Sinasabi ko sa'yo, kami ay... Wang Guangzi, dapat mong malaman kung ano ka at kung sino ang kausap mo. Tama. Ang kapatid ko at ako ay hindi mga taong madaling apihin ng isang hangal na katulad mo. Bilisan mo, at humingi ka ng tawad. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Ikaw ay isa lang babaeng nakaangat dahil sa pagtatalit. Gusto mo bang humingi ako ng tawad? Hindi ka naman pangit. Kaya paano kung sumama ka sa akin? Dodoblehin ko ang bayad mo. Nangangahas kang saktan ako. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang panganay na anak ng pamilya Wang, at ngayon, nakakuha na ako ng proyektong pakikipagsosyo sa pamilya Su. Isang salita ko lang, at mawawala kayong lahat sa Spring City. Ang yabang mo. Hindi ka ba natatakot na lumampas ka? Sa tingin mo ba, ang pamilya Wang ninyo ay kayang gawin ang kahit ano? Li Dashan, anong arte mo? Manggagawa ka lang. Anong karapatan mong kausapin ako? Umalis ka na ngayon. Sinong nagsabi? Ang handaan na ito ay hindi mo naman inorganisa. Anong akala mo sa sarili mo? Anong tapang mong tanungin ako? Ang isang marangyang handaan na tulad nito ay laging nangangailangan ng imbitasyon para makapasok. Isang walang kwentang manugang na nakatira sa inyo, gaya mo, paanong magkakaroon ka ng napakahalagang bagay? Pustahan tayo, nakapuslit ka para makipagkilala sa mga mayayaman. Tama si Ginoong Wang. Ang mga taong tulad niya na walang imbitasyon at pumapasok ng palihim ay dapat palayasin. Kung hindi, ang mga taong tulad natin na may wastong imbitasyon, hindi ba tayo magiging kapantay ng basurang tulad niya? Eksakto. Nakabihis ng magara, pero hindi man lang siya makapasok sa handaan. Mukhang nakapuslit siya sa isang pintuan sa likod. Narinig mo ba, Li Dashan? Kung alam mo ang makabubuti sa iyo, aalis ka rito ng kusa. Huwag mo akong pilitin na ipalayas kita. Kung mangyari iyon, hindi ka lang mapapahiya. Masasaktan ka rin. Wang Guangzi, sino ang sabi mong walang imbitasyon? Ito ang imbitasyon ko. Ibinigay ito sa amin ng mga tagapag-ayos ng personal. Gusto mo bang tingnan ng malapitan? Wala akong ideya kung saan mo nakuha yan. Pekeng imbitasyon. At naglakas loob ka pang pumunta sa handaan. Peke, tiyak na mali ang kulay. Kita mo, ang mga imbitasyon namin, lahat ay ganito ang itsura. Sinasabi ko sa iyo, Li Dashan, kahit na peke ang dala mo, dapat man lang ay gawin mong mukhang totoo. Ang pagdadala ng isang bagay na halatang peke, at naglakas loob ka pang pumunta sa handaan, nakakadiri. Li Dashan, ano ka ba? Bilang pinsan mo, hindi ba kita lubos na kilala? Mayabang at mapagmataas. Pangarap mong maabot ang tuktok sa isang hakbang. Sinasabi ko sa iyo, ngayon, ang pangarap na iyan ay makakalimutan mo na. Umalis ka na rito ngayon. Pero, ang dalawang babaeng kasama mo, pwede silang manatili, kaya nilang alagaan akong mabuti. Kung mga haskang galawin sila, papatayin kita. Wow! Dashan, ang lakas mo! Dashan. Hindi peke ang imbitasyong ito. Galing ito sa mga organizer, isang VIP na imbitasyon. Sa loob, may natatanging sagisag. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede mong tingnan. Ito ay ang sagisag ng pinakamayamang pamilya, ang mga Su. Maaari bang talaga sila mula sa pamilyang Su? Itong si Wang Guangji ay nakasakit sa pinakamayamang pamilya, di ba? Hindi imposible. Wang Guangji. Walang imposible. Naging manugang ako ng mga Su. Siya ang panganay na anak na babae ng pamilyang Su, Su Yingzhen. Paano yun posible? Su Yingzhen, ang panganay na anak na babae ng mga Su, ay hindi pa nagising. Paano yun naging siya? Tama, nasa coma si Miss Su nang mahigit 2 taon. Wala pang senyales na madry gising siya. Paano siya nandito? Narinig mo ba iyon? Ang panganay na anak ng mga Su ay hindi pa nagising.
Peke ka lang. Lidasyan, ang galing mo talaga. Para lang iligtas ang mukha, mag-iimbento ka pa ng ganyang kasinungalingan. Hindi ka ba takot sa pamilyang Su? Nahahabulin ka. Huwag mo siyang hawakan. Okay lang ako. Huwag mong hayaang makuha niya ang kahit ano. Bitawan mo. Hintayin mo lang. Tatawag ako sa pamilyang Su ngayon. Tingnan natin hanggang kailan kayong dalawa kayang mapanatili ang pagpapanggap ninyo. Tumatawag ka pa rin? May numero ka ba ng pamilya ko? Ang katawa-tawa. O, hindi mo pa ba narinig na ang panganay na anak ng pamilyang Su ay nagising na? Sige, naiintindihan ko. Ano pa ang masasabi mo? Ang panganay na anak ng pamilyang Su ay hindi talaga nagising. Sa palagay ko kayong tatlo, ay mga sinungaling na nakapasok ng palihim sa bulwagan ng piging. At akala ninyo kaya ninyo makakuha ng atensyon sa ganitong paraan? Talagang nakakagalit. Paano sila ng ahas na magpanggap na pamilyang Su? Pumunta sa ganitong okasyon para manloko ng tao. Tinatrato tayo na parang mga tanga. Kailangan natin silang palayasin ngayon, bago nila madungisan ang bulwagan ng piging na ito. Tama, tama. Akala nila talaga na dahil lang mayroon silang isang selyo na may tatak ng pamilyang Su, ay makakapagpanggap na sila. Anong klaseng pamilya ang pamilyang Su? Paano nila kayo hinayaang mga manloloko na kumapit sa kanila? Sa palagay ko kayong tatlo ay magkakasabwat. Pumunta dito para magsamantala. Mandaya para sa pera at, alam mo na. Narinig mo ba ako? Hindi bulag ang mga tao. Kunin mo ang dalawa mong nobya at umalis ka na. Huwag mo akong pilitin na tumawag ng bantay at ipapaalis ka. Magiging magulo ito. Yingjen, pasensya na at nakita mo iyon. Ang pinsan ko ay mukhang medyo bobo. Buti na lang napangasawa mo ako imbes na siya. Kung hindi, hindi ko matiis ang magkaroon ng ganyang bobong asawa. Oo. Ayoko ng ganyang katawa-tawang bayaw. Lidasyan, anong kalokohan ang sinasabi mo? Kung patuloy kang magsasalita ng kalokohan, titiyakin ko na ang nanay mo ay hindi makakaalis ng payapa sa ospital na ito. Bukod sa pagbabanta ng ganyang mga murang panloloko, ano pa bang magagawa mo? Ikaw, pasaway. Anong karapatan mong makipag-usap sa akin? Gusto mo bang sampalin kita? Nandito si Tagapangulong Liang. Siya ang pinakamayamang tao, tagapangulo ng Su Group, Ginang, Liang Wanli. Gaya ng inaasahan sa pinakamayaman, ang presensyang iyon ay talagang kakaiba sa iba. Gien. Liang. Bakit kayo mismo ang pumunta? Ako si Wang Guangzi ng Wang Group. Kaya ikaw pala si Wang Guangji. Hindi niya dapat malaman na ako ang kapalit na manugang. Hindi, Wang lang ang apelido ko. At may koneksyon nga ako sa Wang Group. Anong nangyari dito? Bakit ang gulo? Miss Liang, itong tatlo, isa sa kanila ang nagpapanggap na anak ninyo. Hindi lang sila nanggugulo dito, may dala silang mga peking imbitasyon at nanloloko ng mga tao. Uutusan ko pa lang sana na palayasin sila. Buti na lang dumating kayo, para mabigyan ng leksyon ang mga peking ito. Sabi mo ba na ang tatlong ito ay nagkakagulo? Oo. Sila nga, isang manggagawa sa konstruksyon na may dalawang alalay, at may kapal ng mukha silang dumalo sa isang engrandeng handaan tulad nito. Talagang nagpapababa ng tono ng handaan. Sana hindi nakasira sa paningin ninyo. MS, Liang. Kanina lang, itong lalaki ay binuhat si Young Master Wang. Hindi siya mukhang mabuting tao. Baka ang mga taong ito ay mga manloloko na pumasok ng palihim. Tama po, Miss Liang. Dapat ninyo itong tingnan. Huwag ninyong pahintulutan ang mga manlolokong ito na sirain ang kaayusan ng handaan. Narinig ninyo? Kahit ang mga tao sa paligid ninyo, Miss Liang, lahat ay ganyan ang sinasabi. Kaya mas mabuting umamin na kayo at aminin ninyong kayo ay mga manloloko. Ayos lang ba kayo? Nasaktan ba kayo? Ayos lang, inay. Kakasabi mo lang na mga manloloko sila. Anong patunay mo? Ma'am Liang, mga manloloko talaga sila. Sila ang dalawang babaeng ito. At ang kapal ng mukha nilang magpanggap na anak mong babae. Pero isipin mo mag-isa, Binibining Su, nakahiga pa rin siya doon. Paano niya kaya makapunta dito? Dahil kilala mo ang pamilya naming Su ng husto. Hindi mo ba alam na ang anak kong babae ay nagising na 2 linggo na ang nakalipas? Ano? Imposible iyan. Si Su Yingjen ay nasa koma pa rin. Paano siya nagising? Tama. Ako ang panganay na anak ng pamilya Su. Su Yingjen. Hindi. Imposible. Imposible talaga iyan. Ikaw yan, Li Dashan. Pinagbintangan mo ako. Sinusubukan mo lang lokohin ako, di ba? Bakit ka sigurado? Wang Guangji? Sa paningin ko? Payaso ka lang. Hindi ka man lang karapat-dapat sa pangalawang tingin. Noon, ginamit mo ang mga bayarin sa ospital ng nanay ko para takutin ako at pinilit mo akong magpakasal sa pamilya Su, kapalit mo. At ngayon, sinisipsipan mo ang Su Group para sa pakikipagsosyo. Ang mga maruruming pakana mo,
Sa tingin mo ba ay bulag ang lahat sa mga iyon? Wang Guangji, ang kapal ng mukha mo. Naglakas loob kang manggulo sa aming pamilyang Su? Naiintindihan ko. Ang inyong pamilyang Wang ayaw nang manatili sa Spring City? Hindi iyon. Miss Liang. Siya iyon. Dinaya niya ako. Wala akong kinalaman dito. Kalokohan! Nalinlang mo ang aming pamilyang Su noon at ngayon gusto mo nang ulitin? Wang Guangji, lahat ng mga pakikipagtulungan na nilagdaan mo kasama ang pamilyang Wang ay hindi aaprubahan. Su Corporation ay hindi makikipagtrabaho sa taong may masamang ugali na muli. Miss Liang. Hindi. Pakiusap. Huwag mong gawin ito. Miss Liang. Binalaan kita. Huwag kang gumamit ng dahas. Sa lahat, ito si ang panganay kong anak, si Su Yingzhen. Nagkasakit siya kamakailan at nagpapagaling sa bahay. Ngayon, ganap na siyang gumaling. Ito ang aking manugang. Mula ngayon, siya ang mamamahala sa mga gawain ng Su Corporation kasama si Yingzhen. Kung may mga has na mang-api sa kanya muli, magiging kaaway sila ng Su Corporation. Hindi iyon. Lahat iyon ay hindi pagkakaunawaan. Mr. Ni, MS, Su, naloko lang kami. Ni Wang Xiao na iyon. Pakiusap, huwag ninyong dibdibin. Masasabi ko sa inyong dalawa ay talagang kahanga-hanga, hindi katulad ng sinabi ni Wang Guangji. Kanina lang, hindi ko naman sinabi na masama tungkol sa iyo. Sila ang nagsasalita ng kung ano-ano. Salamat, nanay. Nanay, huwag lang si ate ang palayawin. Ako kaya. Oh, ikaw, laging nagpapakute. Ginoong Li, Binibining Su, binabati ko kayong dalawa. Kapag ikinasal na kayo, siguraduhing anyayahan kami upang makibahagi sa inyong kaligayahan. Ginang Liang, hindi ko inakala na si Binibining Su ay talagang gagaling. Talagang magandang balita iyan. Uy, gawin mo akong pabor. Gusto kong si Lida Shan ay mawalan ng lahat. Malas naman. Kaladkarin ninyo siya. Teka, Ano pa ang gusto mo? Lida Shan, akala mo ba natatakot ako sa'yo? Tingnan mo ito. Anong ibig mong sabihin? Lumuhod ka. Humingi ka ng tawad sa akin. Kung hindi, ang may sakit mong nanay ay hinding-hindi makikita ang araw bukas. Kung mangahas kang hawakan ang nanay ko, ang buong pamilya mo ay gagawin kong mawala ng tuluyan. Nawala? Sa tingin ko, ang nanay mo ang nawala. Lumuhod ka na. Yumukod ka ng 3 beses. Pagkatapos, ibigay mo sa akin si Su Yingzhen. Siguro, maaaring isaalang-alang ko na pakawalan ang nanay mo. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Ikaw ang bahala, Miss Su. Sa tingin ko, masyado kang matagal nang nakahiga sa kama. Ang utak mo'y lumambot na. Kahit gaano pa kagaling ang pamilya Su mo, hindi nila kaya sa napakaikling panahon na mahanap ang aking teritoryo. Sa isang salita ko lang, ang nanay ni Lida Shan. Hindi na makikita ang araw ng bukas. Ikaw, Lakas ng loob mo. Nasaan ba ang nanay ko? Lida Shan, pinapayuhan kitang mag-ingat sa iyong mga hakbang. Kung mga haskang saktan ako, ipapabayad ko sa nanay mo ng doble. Wang Guangji, mas mabuti pang tumigil ka na. Ang paggawa nito ay magdadala lamang sa pamilya Wang. Sa lubos na kapahamakan, si Ginoong Li ay manugang ng pamilya Su. Hindi ka ba natatakot sa mga walang awang taktika ng pamilya Su? Tama, binatang Wang. Dapat mong malaman kung kailan dapat bumitaw. Pakinggan mo ang payo ko. Mas mabuti pang umatras ka na. Huwag mong itulak ito hanggang sa puntong walang pagbabalikan. Sa sandaling inihiya mo ako, sa mismong segundong iyon, huli na ang lahat. Lida Shan, bibigyan kita ng 3 segundo. Lumuhod ka. 3. 2. Gaya ng inaasahan. Si Lida Shan ay may kahinaan. Ang nanay mo ang kahinaan mo. Hanggat may hawak akong ganito sa'yo, ikaw ay nasa awa ko. Ang ari-arian ng pamilyang Su at si Su Yingzhen ay magiging akin sa kalaunan. Ang huling panalo ay walang iba kundi ako, si Wang Guangji. Ngunit dapat mong tiyakin ang kaligtasan ng aking ina. Wala kang karapatang makipagtawaran sa akin. Ano pa bang gusto mo? Igilan mo na ang paglaban. Lida Shan, ang nanay mo ay nasa kamay ko pa rin. Kapag may sinabi ako, ang nanay mo hindi na mabubuhay upang makita ang araw bukas. Ang tapang mo. Lida Shan, kumalma ka. Hindi pa umabot sa puntong walang balikan. Magtiwala ka sa akin. Ang nanay mo ay magiging talagang maayos. Wang Guangji, sa tingin mo ba talaga may paraan ka pang makalabas? Su Yingzhen, ano pa bang gusto mo? Ang ina ni Lida Shan ay nasa kamay ko na. Kung hindi ka mag-uugali, iuutos ko sa mga tauhan ko na patayin ang kanyang ina ngayon. Subukan mo lang hawakan ang nanay ko. Binibining Su, kung alam mo kung ano ang tama, dapat mong itapon ang hamak na ito. Wang Guangji, hindi ka karapat-dapat na mag-utos sa pamilya Su. Sa tingin mo ba talaga ang nanay ni Lida Shan ay nasa mga kamay mo pa? Su Yingzhen, itigil mo na ang paglalaro dito.
Sa tingin mo bang sa pagsasabi niyan ay matatakot ako? Ang nanay ni Lidashan ay malinaw na nasa kamay ng mga tauhan ko. Kakausap ko lang ang mga tauhan ko sa telepono. Sinusubukan mo akong takutin, hindi ba? Bukod dyan, Binibining Su, bakit mo ipinagtatanggol si Lidashan, itong nagpapanggap? Makatuwiran ba? Dapat mong malaman ang katipan mo ay ako, si Wang Guangzi. Isang lang siyang kantero na pumasok sa pamilya bilang kapalit ko. Peke lang. Binibining Su, napakaganda mo, at pagkatapos mong magising, mas lalo kang kaakit-akit. Ang pakikisama kay Lidashan, itong nagpapanggap, ay talagang sayang sayo. Bakit hindi ka sumama sa akin? Kung sasama ka sa akin, bibitawan ko ang nanay ni Lidashan. At mabibigyan kita ng mas magandang buhay, mas maganda pa kaysa sa nagpapanggap na iyon. Ano ang masasabi mo? Subukan mong hawakan siya at tingnan mo ang mangyayari. Lidashan, ang tapang mong hawakan ako. Huwag mong kalimutan, ang nanay mo ay nasa mga kamay ko pa. Kung hahawakan mo ako, gagantihan ko ang nanay mo ng doble. Talaga bang isusuko mo ang sarili mong ina para sa isang babae? Ang sarili mong ina? Napakasuwail mong anak. Ha? Wang Guangzi, sigurado ka ba na mayroon ka pang kapangyarihang manakot sa amin? Anong ibig mong sabihin? 3 araw na ang nakalipas. Inutusan ko na ang mga tao na ilipat ang ina ni Lidashan mula sa kung saan mo siya inilagay papunta sa ibang lugar. Nasa pribadong ospital ng pamilyang Su, inaalagaan ng mga dedikadong tauhan. Ligtas na ligtas siya. Wala ka ng anumang panlaban. Salamat. Sa atin, hindi na kailangan ng ganyang formalidad. Gaya ng sabi mo, mag-asawa tayo. Su Yingzhen, huwag mong isiping maloloko mo ako sa ganyang kaawa-awang panloloko. Hindi ako naniniwala. Maniwala ka man o hindi, nasa harap mo ang mga katotohanan. Kapag naayos na ito, isasama kita para makita siya. Siya. Imposible. Talagang imposible ito. Su Yingzhen, nagsisinungaling ka. Siguradong nagsisinungaling ka. Ang mga tauhan ko ay binabantayan ang lugar na iyon sa buong panahon. Paano mo inilipat siya? Sinusubukan mo lang akong takutin, hindi ba? Itong si Wang Guangji ay sobrang lampas sa kanyang kakayahan. Lakas loob niyang kalabanin ng pamilyang Su. Nakalimutan ba niya na si Su Yingzhen, sa negosyo, ay laging mapagpasyahan at walang awa? Paano siya, maipit ng isang walang kwenta tulad niya, at masamantala ang kanyang kahinaan? Eksakto. Sino ba siya? Duwag at mahina lang siya? Isang walang kwentang nagtatago sa likod ng iba at nagmamagaling. Lakas loob niyang kalabanin si Ginoong Li at Binibining Su? Halos hinahanap na niya ang kamatayan. Hindi. Hindi ako makapaniwala. Imposible. Kailangan kong tawagan ang mga tauhan ko. Kailangan kong kumpirmahin. Hindi. Talagang imposible ito. Hindi ako natalo. Paano ako matatalo sa isang peke tulad ni Lidashan? Wang Guangji, ngayon alam mo na kung ano ang takot. Ngayon napagtanto mo kung gaano ka katawa-tawa kanina. Di ba ikaw ang galing manakot ng tao? Anong problema? Takot ka na ba? Ngayon para kang asong ligaw, nakahandusay sa lupa, takot na takot ng bumangon. Sasabihin ko sa'yo, ito ay ang kabayaran mo para sa lahat ng masasama mong gawa. Hindi ako natalo. Talagang hindi ako natalo. Su Yingzhen, Lidashan, huwag masyadong mayabang. Kahit na ang nanay ni Lidashan ay nailipat na, hindi ko kayo pakakawalan. Kahit ang pamilya naming Wang ay hindi kasing yaman o kasing lakas ng pamilya ninyong Su, hindi ko kayo hahayaang maging madali. Wang Guangji. Kahit ngayon, ayaw mo pa ring tanggapin ang katotohanan. Sa tingin mo ba kung wala ang nanay ko bilang sandata, makakagawa ka pa ba ng gulo? Sa tingin mo ang pamilya Wang ngayon, kayang lumaban pa ba sa pamilya Su? Bakit hindi? Ako ang batang Panginoon ng pamilya Wang, kahit gamitin ko ang lahat ng kapangyarihan, hindi kita bibitawan. Ipaparanas ko sa inyong pamilya Su ang walang kapayapaan. Ipaparanas ko kay Lidashan itong mason ang mawala muli ang lahat. Ipaparanas ko sa kanya at sa kanyang ina ang muling mawalan ng pag-asa. Wang Guangzi, dahil napakatigas ng ulo mo, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Mula ngayon ang aming pamilya Su ay tatanggi sa anumang pakikipagtulungan sa pamilya Wang. At gagamitin namin ang lahat ng mga ugnayan at yaman para supuin ang lahat ng kapangyarihan ng pamilya Wang. Sa loob ng 1 buwan ipaparanas ko sa pamilya Wang ang lubos na pagkabangkaruta. Binibining Su, nagkamali ako. Hindi mo dapat gawin ito. Huwag mong gawin ito. Ako. Hindi ko dapat binantaan si Lidashan. Hindi dapat kita ginulo. At talagang hindi ko dapat tinutulan ang pamilya Su. Hindi ako dapat naging matigas ang ulo. Nakikiusap ako sa iyo, patawarin mo ako. Iligtas ang pamilya Wang, hindi na ako maglalakas loob na kalabanin ka muli. Binibining Su, huwag mong kalimutan. Ako ang dati mong kasintahan, alam mo. Noon ang pamilya Su ang lumapit sa pamilya Wang para ayusin ang kasunduan sa kasal. Para sa pagiging iyong kasintahan, pakiusap, maawa ka sa akin. Pakawalan ng pamilya Wang. Pakawalan mo ako.
Kaya ko pang umalis sa Spring City at hindi na bumalik. Nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, pakawalan mo na lang ako. Walang kwentang duwag. Kanina sobrang yabang niya. Ngayong narinig niya ang bangkarota. Nakaluhod na siyang nagmamakaawa. Nakakahiya. Tama, ang mga taong tulad niya, hindi karapat-dapat na maging batang amo ng pamilya Wang. Ni pakasalan si Binibining Su, kahihiyan siya kay Binibining Su. Wang Guangzi, hindi ka karapat-dapat na pag-usapan ang kasal sa akin, lalo na't hindi ka karapat-dapat sa aking awa. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Noon, gusto ka naming ipakasal sa aming pamilya para mawala ang malas, pero ikaw, masyadong duwag, masyadong mahina. Hindi ka nangahas na pakasal sa amin, kaya pinalitan ka ni Lidashan. Pero gusto kitang pasalamatan. Kung hindi, hindi ko sana siya nakilala. Mula simula hanggang dulo, ang dapat mong hinga ng tawad ay hindi ako. Si Dashan. Tama. Wang Guangji, huwag kang magpanggap na biktima. Tama ang kapatid ko. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Tama na. Huwag mag-aksaya ng oras sa mga taong hindi naman importante. Mga guwardiya, kaladkarin ninyo siya palabas. Dashan, nakikiusap ako sa iyo. Nakikiusap akong pakawalan mo ako. Alang-alang sa ating pagkakamag-anak. Sa pagtulong sa iyong ina. Pakiusap, magsalita ka ng mabuti para sa akin. Tanungin mo si Su Yingzhen. Hindi na kita sasalungatin. Hindi na ako maglalakas loob. Hindi na ako mangahas na salungatin ka muli. Mga kamag-anak, naglalakas loob kang magsalita sa akin tungkol sa pamilya? Naglalakas loob kang magsalita tungkol sa pagliligtas sa aking ina? Oo, Dashan. Magpinsan tayo. Mayroon tayong parehong dugo sa ating mga ugat. Nakalimutan mo ba? Tinulungan ko ang nanay mo. Noong naospital ang nanay mo, ang pamilya ko ang sumagot sa mga gastusin sa pagpapagamot. Ang aking pamilyang Wang ang kumukop sa kanya. At pinakain siya. Kung hindi dahil sa pamilya ko, matagal na sana siyang namatay. Hindi ka rin mabubuhay ngayon. Dashan, nakikiusap ako sa'yo. Nakikiusap akong patawarin mo ako. Talagang, alam kong mali ako. Pabor? Ang pabor mo, Wang Guangji? Pinilit ako nito na magpakasal sa pamilya Su. Pinapunta ang nanay ko sa inyong bahay ng Wang. Upang maging tagalinis, inaapi mo siya kung kailan mo gusto. Pinahiya mo siya. Sadyang inipit mo ang kanyang sweldo. Iniwan mo siyang gutom at ginaw, at pati ang kanyang mga bayarin sa ospital hindi nabayaran. Ito ba ang iyong tinatawag na pabor mula ngayon? Ako, si Lidashan, at ikaw, Wang Guangji, at ang iyong pamilyang Wang, walang sama ng loob. Walang alitan. Kaya mayroong ganitong bagay, ha? Itong si Wang Guangji, napakababa at walang hiya niya. At tinatrato niya ang sarili niyang pinsan at ang kanyang ina. Nang ganyan, wala talaga siyang puso. Tama, sobra na iyan. Ginagamit ang bayarin sa ospital ng ina ng iba para pagbantaan sila. Pinipilit silang magpakasal sa tahanan ng babae at mahilig siyang magpahiya ng tao. Ang taong tulad niya, dapat parusahan. Dapat malugi ang pamilyang Wang at mawala sa kanya ang lahat. Wang Guangji, hindi mo talaga kilala ang isang tao. Hindi ko inakala na ikaw ay magiging kasuklam-suklam, walang hiya, at walang pusong tao. Ang pagkalugi ng pamilyang Wang, kasalanan mo lahat iyan. Wala kang masisisi, kundi ang sarili mo. Hilahin ninyo siya palabas dito. Hindi ko ito tatanggapin. Kahit malugi ang pamilyang Wang, hahatakin ko kayong lahat pababa kasama ko. Zhenzhen, mag-ingat ka. Ikaw, Huwag kayong lalapit. Kung sino man sa inyo ang gumawa ng isa pang hakbang, papatayin ko siya. Wang Guangzi, baliw ka. Hindi mo na mababago ang lahat ng ito. Kapag nakarating na ang mga pulis dito, hindi ka na makakatakas. Tumakas? Sa tingin mo ba kailangan ko pang tumakas? Gusto ng pamilyang Su na malugi ang pamilyang Wang. Gusto nilang alisin sa akin ang lahat. Kung gayon, kakaladkarin kita, ikaw, ang panganay na anak ng pamilyang Su, sa pagbagsak ko. Sulit iyon. Wang Guangji, kumalma ka. Sabihin mo sa akin ang gusto mo. Huwag mo siyang saktan. Ano ang mga hinihingi mo? Hinihiling ko na ang pamilyang Su ay umurong ng lubusan. At bigyan mo ako ng 10 milyong piso at isang kotse. Kung hindi, puputulin ko ang lalamunan niya ngayon. Qiang Sue, huwag kang padalos-dalos. Nasa kamay pa rin niya si Zhenzhen. Wang Guangji, lahat ng hinihingi mo, tinatanggap ko lahat. Ang pera at ang kotse, ipapagawa ko kaagad. Pakawalan mo muna si Zhenzhen. Huwag mo akong lokohin. Bibilang ako hanggang 3. Dapat nandito na ang kotse at ang pera sa oras na iyon. 3. 2. Wang Guangzi, sa tingin mo ba talaga wala akong reserbang plano? Tumingin ka sa likod mo. Okay ka lang? Tumigil kayo sa pag-aaway. Kung magpapatuloy ito, may mamamatay. Dashan, tigil. Wala nang susunod na pagkakataon.
Ayos lang ako. Buti naman at okay ka. Mga guwardiya, kaladkarin ninyo itong baliw palabas. Isuko ninyo siya sa pulis. Jen, Dashan, huwag kang mag-alala. Ang pamilya Wang ay may utang, sisingilin namin isa-isa. Lahat, huwag ninyong hayaang isang basura ang sumira sa inyong kalooban. Ang hapunan ng pakikipagsosyo ngayong gabi, magpatuloy tayo. Ngayon, salamat. Ang bagay na ito ay dahil sa akin. Hindi mo kailangang magpasalamat. Bukod diyan, mag-asawa na tayo ngayon. Hindi ba?